Hindi alam ni Shaira kung anong dapat maging reaksyon ng kinagabihan dumating si Marco. Inaalala ni Tatay Lauro sa paglalakad. Pulang-pula ang mukha ni Marco sa kalasingan. Nagkatotoong naisip niyang di makakalis ang lalaki ng korazon ng hapong iyon. Kaninang lunch, tahimik siya nakisalo sa tanghalian habang ang mga magkamay nagkukwentuhan. Halata ang maganang pagkain ng bata habang sinusubuan ni Marco. Hindi pa rin matapos-tapos ang kulitan ng dalawa. Natanaw ni Shaira na sumama si Marco sa pag-alis si Tatay Lauro ng pababa ng araw. Napansin niya bumagay ang damit na suot ni Marco, shorts at t-shirt ni Luis. Di dumating sa oras ng dinner si Tatay Lauro at Marco. Ayon kay Nanay Puring, sumabay na raw siguro ang dalawang lalaki sa hapunan ng mga trabahador. Sama-samang hapunan na iyon na sinusundan ng inuman pagkatapos. Sa tingin ni Shaira, pinagkaisahan ng mga trabahador na lasigit si Marco. Gawaan niya ng mga to sa mga bagong salta sa farm na may permiso ni Tatay Lauro. May mga bagay raw kasi na naitatago isang tao na nasa normal na kaisipan na inilalabas ng wala sa plano kapag nalalasing. Nasa puno lang ni Shaira ang kanyang noo. Pagbunga din Nanay Puring sa sala, napangiti na lamang. Sa tingin ni Shaira, nahulaan ng matanda ang nangyari. Unang tingin pa lang alam niyang di lasing si Tatay Lauro. Mahina palang batang to sa inuman, Shaira. Natatawang sabi ni Tatay Lauro. Sorry, Tay? Ani Marco. Di na maayos ang pagsasalita. Sorry talaga. Sorry. Paulit-ulit na bulong nito. Napaawang ang mga labi ni Shaira. May ginawa ba si Marco sa mga kainuman kaya humihingi ng sorry? May nangyari ho ba, Tay? O sisa ni Shaira. Salamat na lang at tulog na si Jillian sa kanilang silid. Hindi na makikita ng bata sa ganong anyo ang magaling na ama. Si Nanay Puring nag-utos sa isa sa mga kasambahay na magtimpla ng kape. Wala, iha. Napapangiting sagot ni Tatay Lauro. Masama palang malasing tong si Marco. Walang patid ang pagsasorry. Inako niya yata ang lahat ng kasalanan sa mundo eh. Ngiting-ngiting dugtong ng matanda. Lumapit si Nanay Puring sa asawa at pinalo to sa braso. Ihatid mo nga ang pobre sa silid niya. Utos ni Nanay Puring. Kahit kailan talaga kayo ng mga tao mo, puro kalokohan ng pinagkakabalahan. Sermon ni Nanay Puring sa asawa. Eto na nga eh. Ani Tatay Lauro na natatawa habang sinisermonan ng asawa. Sa anyo ng mukha talagang may kalokohang ginawa kaya walang reklamo sa sermon. Binalingan nito si Marco. Tayo na sa silid mo, iho? Galit pa rin ho ba si Shaira? Tanong ni Marco kay Tata Lauro. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niyan. Tay, may kambal na eh. Twin, Tay. Twin. Parehong maganda. Sinundan ng pagtawa. Sorry. Dugtong pa ni Marcos. Malakas na nagtawanan ng dalawang lalaki. Magsusorry ako, Tay Lauro. Si Marco ulit. Bakit di niya na ako hayaang lumapit kay Jillian? Iisipin ni Shaira hindi ako karapat-dapat maging ama ng bata. Hindi nga, Tay. Sorry. Di kasi ako perpekto. Pero kailangan ba maging perpekto para maging ama? Ano magagawa ko? Itong totoong ako eh. Hindi ako buo. Basag ako, Tay Lauro. Matagal nang basag ang pagkatao ko. Masama bang maghangad ng pagtanggap sa isang katulad ko? Sorry na, hindi ako nga mang gusto ni Shaira para kay Jillian. Sorry na marami akong kakulangan. Sorry na hindi ako perpekto. Pag-usapan natin yan bukas, iho. Napatingin si Shaira kay Nanay Puring na tumingin din sa kanya. Ako nang bahala kay Marco, iha. Siguradong pakananan naman to ni Lauro at ng mga lokong trabahanting kasabot niya. Napailing-iling ang matandang babae. Umakit ka na ng silid mo. Tahimik na tumango na lang si Shaira. Matagal na nakala si Nanay Puring, hindi pa rin si Shaira tumitinag sa kinatatayuan. Narinig pa rin niya sa isip ang mga sinasabi ni Marco. Wala siyang alam sa buhay ng lalaki. Wala siyang ideya sa mga pinagdaanan nito at sa naging relasyon kay Diana, kaya palaisipan sa kanya mga sinabi ni Marco. Sa 25 years ng existence sa mundo, nang sandaling yun lang siya nakaramdam ng masidhing pagnanais na kilalanin ng isang lalaki. Gustong malaman ni Shaira ang maraming bagay tungkol kay Marco. Gusto niyang kilalanin ang lalaki ng mas malalim. Umakit na siya sa silid nila ni Jillian. Naging mababaw lang ang kanyang tulog. Pasado 4:00 na madaling araw, gising na muli ang kanyang diwa. Di ni Shaira maintindihan kung bakit pabalik-balik si Marco sa kanyang isip. Nagpasya siyang bumaba na lamang. Di na rin naman siya makakatulog eh. Gusto niyang kumain. Nagugutom siya. Nagulat si Shaira na masalubong ni Marco sa bukana ng kusina. Nakasando at shorts na lang ang lalaki.
Magulo ang buhok, halatang bagong gising. Shaira? Nasa anyo ni Marco na nagulat din na naroon siya. Mabilis pinadaanan ni Shaira ng tingin ang kabuuan ng lalaki. Walang kahit anong dala maliban sa baso ng tubig na kalahati na lang ang laman. Lasing ka pa ba? Yun lang ang nanulas na tanong sa kanyang bibig. Hindi na. Sorry. Kagabi ka pa nagsasorry. Kaswal na sabi ni Shaira. Isang sorry lang na taos sa puso, okay na Marco? Tubig lang talagang sadya mo sa kusina? Hindi umimik si Marco. Sa anyo'y mukhang may gustong sabihin na hindi masabi. Mali ako ng oras ng pagbaba, wala na palang gising. Sa halip ay sabi ni Marco. Nagugutom ka ba? Katahimikan ulit ang tugon ni Marco. Maya-maya ay umangat ng isang kamay at tumagod sa bato. Di alam ni Shaira kung bakit naaaliw siya sa tila nahihiyang anyo ni Marco. Di niya napigilan ang pagngiti. Hindi heavy ang dinner mo kagabi? Dugtong na Shaira. Mag-iinit ako ng leftovers. Nagugutom na rin ako eh. Maupo ka na muna doon. Tinuro niya ang isa sa mga silya. Sabay na tayong kumain. Nagliwanag ang mukha ni Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti ang lalaki na si Shaira at hindi si Jillian ang kausap. Tama ang unang impresyon ni Shaira kay Marco. Mailap ang ngiti nito, pero kapag si Jillian ang kasama, napapadalas ang pagngiti. Kapansin-pansin din na nakikita niyang warmth sa kilos nito. Hindi niya inaasahan ang epekto ng ngiti ni Marco sa pintig ng kanyang puso. Kaagad niyang tinaboy ang kakaibang nararamdaman. Hindi na siya teenager na nagpapadala sa mga ganoong pakiramdam. Mas kontrolado niya na ang emosyon. Tutulungan na kita, sabi ni Marco sa halip sundin ang sinabi niya. Anong gagawin ko? Kaya ko na to. Maupo ka na lang, ano ba? Napangiti si Shaira ng mistulang nagpapatintero sila sa tapat ng refrigerator. Pag-angat niya ng tingin, nakangiti si Marco habang nakayuko sa kanya. Hawak ang kanyang mga braso para pigilan ang pagkilos niya. Sa kaliwa ka, sa kanan ako, sabi ni Marco. Para hindi tayo magsabay. Tama. Sang-ayon ni Shaira na napapangiti pa rin. Ako ang kukuha ng leftover flood. Ikaw, kung gusto mong tumulong, maglagay ka na lang ng plato sa mesa. Huwag kang humarang sa daan ko. Nagtama ang kanilang mga mata. Sabay lang ang naging pagngiti nila sa isa't isa. Okay. At naghiwalay na sila. May gusto ka bang kainin? Tanong ni Shaira. Abara na si Marco sa paglalapag ng plato at base sa mesa. Okay yan lahat para may pagpipilian tayo. Ilang araw na ba ang gutom mo? Pabirong balik ni Shaira. Isang araw pa lang naman. Magaang tugon ng lalaki. Good thing. Tulog na si Jillian kagabi. Baka ikahiya niya akong ama kung nakita niya akong wasted. Tinamaan ako ng tuba ni Tatay Lauro. Naramdaman ni Shaira na nasa tabi niya na si Marco. Tinulungan siyang maglagay ng mga pagkain iinitin nila. Hinayaan niyang tumulong ang lalaki. Nagdaan ang katahimikan sa pagitan nila habang naghihintay. Shaira, basag ni Marco sa katahimikan. Galit ka pa rin? Ilang segundong tinignan lang ni Shaira ang lalaki. Natuksong titigan ng emosyon sa mga mata nito. Hindi pala blanco ang tingin ni Marco. May ko anong nasa mga mata nito na hindi niya na mabigyan ng pangalan. Hindi ako galit, Marco. Ngumiti na siya. Binibilang ko lang ang mga offense mo. Pinagsabihan naman kita kapag evicted ka na sa bahay. Huwag ka mag-alala. Nagbibiro lamang si Shaira. Hindi pa sumagi sa kanyang isip na itaboy si Marco kahit siguro dagdagan pa nito ang mga offense. Malapit na ba akong ma-evict? Oo naman. Huling kain mo na nga ito kaya damihan mo na. Bumaling na siya kay Marco. Kaya nakita niya kung paano naghugis ulit ang mga ngiti sa labi nito. Hindi na siya umimik. Tahimik na lang ulit silang pareho. Maya-maya pa, tumunog na ang microwave. Magkatulong na inayos nila ang pagkain sa mesa. May lakad ka early today, di ba? Basag na Shaira sa katahimikan habang kumakain sila ni Marco. Lihim niyang inoobserbahan ng lalaki. Magana tong kumain. Halatang gutom nga. Dapat kahapon ka pa nga umalis. Sa Monday ko nalang aasikasuhin. Sasamahan mo si Jillian buong weekend? Kung hindi pa ako excited, evicted ngayong araw. Hindi pa naman, pero malapit na. Dagdagan mo pa ang pagiging konsentidor mo at ilulub na yung ulo ni Jillian ang mga sarili niyo sa putikan. Galvez? Seriously, Shaira? Nagiba ang titig ni Marco sa kanya. Hindi mo ba gusto ang paraan ko para mapasaya si Jillian? Naudlot ang pagsubo ni Shaira. Binaba ang kutsara at sinalubong ang mga mata ng lalaki.
Magkaiba lang siguro tayo ng paraan. Mababang sabi niya. Protective ako kay Jillian. Limitado ang mga lugar na po pwede niyang puntahan. Pero gusto niyang mag-explore sa paligid. Ngayon lang. Ngayong kasama ka na niya. Dati, kontento na siyang nasa loob kami ng bahay at hindi mo gusto ang paraan ko dahil magkaiba tayo. Ilang segundong hindi umimik si Shaira. Hindi ko lang siguro napaghandaan na may mga ibang bagay na gugustuhin si Jillian na higit sa nakasanayan namin. Iba pa rin talaga kapag may ama ang bata. May ibang nagpapasaya sa kanya at may mga bagay talaga na kahit anong gawin ko, hindi ko may bibigay sa kanya dahil ikaw lang ang makapagbibigay noon bilang ama. Inabot ni Marco ang tubig ng baso at uminom. Ilang segundo lang tapos na rin kumain si Marco. Pwede ba natin tong ituloy over coffee, Shaira? Napatingin siya sa lalaki. Magkakape talaga siya sa garden. Sa mga pagkakataong hindi makatulog na ganong oras, sa garden siya naghihintay ng umaga. Pinapanood ang pagliwanag ng paligid. Pasado 5:00 na siya papasok sa bahay para lang maghanda ng early breakfast. Sa kusina niya ay inabutan ni Nanay Puring ang mga kasambahay. Yon ang balak niyang gawin ng umagang iyon. Ginagawa niya iyon lagi sa bahay nila sa Victoria. Magko-coffee talaga ako sa labas. Sasamahan na kita. Okay lang? Wala naman nakitang problema si Shaira sa hiling ni Marco kaya pumayag na siya. Nag-volunteer ang lalaki na maghanda ng kape dahil sa siya na raw ang nagluto. Nauna na si Shaira na lumabas. Ilang minuto lamang sumunod na rin si Marco, dala ang 2 tasa ng kape. Itinuloy nila ang pag-uusap. Napansin ni Shaira na listener talaga si Marco. Siya ang mas nagsasalita at nakikinig lang ang binata. Ang resulta, nasabi niya ang lahat ng mga gustong sabihin na ipinagpapasalamat na ginawa niya dahil sa naging assurance mula sa lalaki. Na hindi na ito balak ilayo si Jillian kapag nakuha na nito ang loob ng bata. Siguro naman, hindi threat sa relasyon ninyong mag-ina ang tingin ninyo sa akin, kaya hindi mo na ako gusto, sabi ni Marco nang manahimik na si Shaira pagkatapos ng mahabang peace. Just lang siguro ko, pag-amin ni Shaira. Ikaw ang tunay na ama eh. Pagmamahal ng meron ako para kay Jillian. Ikaw pa rin ang tunay na kadugo ko. Ang tunay na may karapatan sa kanya. Hindi ko gagamitin ang karapatang sinasabi mo para saktan ka, Shaira. Trust me. Nagtama ang kanilang mga mata. Nabasa ni Shaira ang sincerity ni Marco. Na-realize na mas pinaniwalaan niyang lalaki kapag tumingin siya sa mga mata nito. Panatag na ang kanyang pagngiti. Pinagtitiwalaan niya na si Marco. Naramdaman niyang tapat sa lalaki ang binitawang salita. Tinaas nito sa ere ang tasa ng kape. For Jillian? Idinikit ni Shaira sa tasa ni Marco ang kanyang tasa habang magkahinang pa rin ang kanilang mga mata. For Jillian, cheers! Nakatitig pa rin ang lalaki sa kanyang mga mata nang umiti. Napansin niyang umabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. Would you mind if I joined you again next time? Bahagyang itinaas ni Marco ang tasang hawak. Mag-coffee ng ganitong oras? Hindi umimik si Shaira. Tinugon lang niya ang ngiti ng lalaki. Nasa garden si Shaira. Mag-isa siyang nagkakape. Nakasanayan din niyang gawin iyon tuwing hindi siya dinadalaw ng antok. Sanay na ang kanyang mga kasama sa bahay kaya hindi na hinihintay pa ang pagpasok niya. Tulog na ang mga ito habang siya ay abala sa pagmamasid sa kadiliman. Natatandaan niya, noong nabubuhay pa si Lola Camelia, sinasamahan siya nito. Walang katapusan ang kanilang kwentuhan hanggang sa antukin. Naging napakahirap sa kanya ang mga sumunod na gabi. Pagkatapos silang iwan ng abuela, palagi niya natagpuan ang sarili na umiiyak mag-isa, ang kape. Nakadalas ay lumalamig nang hindi nagagalaw ang saksi sa kalungkutang nararamdaman niya. Hindi niya rin gustong istorbohin pa si Crisarito nang sa gantong oras idagdag ang isip niya ng kapatid sa kanilang dalawa ay mas malakas at mas matatag. Hindi niya nais na dagdagan pa ang kalungkutan nila. Alam ni Shaira lumipas man ng mga buwan, hindi na mawawala ang tila puwang sa kanyang puso, ang animo buta sa dibdib na pinagmulan lagi ng nararamdamang lungkot sa bawat pagkakataon na uupo siya sa harap ng mesang iyon. Napatunayan ni Shaira na napakahirap sumulong mula sa sitwasyong nakasanay na isang tao. Namimiss niya ang lahat ng activities nila ni Jillian kasama si Lola Carmelia.
at namimiss niya ang kinagisnan na abuela. Tama ang sinabi ng marami na ang pinakamahirap na parte sa isang malungkot at masakit na sitwasyon ay ang mag-move on. Sa kasalukuyan naranasan ni Shaira ang hirap na iyon. Buhay na buhay ang bigat sa kanyang dibdib, ang lungkot at ang pakiramdam ng isang naiwan. Nakasanayan ni Shaira na palaging nakalalay sa kanya noon si Lola Carmelia, kaya't nahirapan siyang harapin at tanggapin na wala na ito. Lalo na noong mga unang linggo na silang dalawa na lamang ni Jillian ang magkasama. Mas sumidhi pa ang lungkot nang umalis na rin sa farmhouse si Charito para bumalik sa Maynila. Salamat sa mga taong nasa paligid niya na hindi nagsasawang magparamdam ng magmahal. Unti-unti siyang nakaahon sa lungkot. Hindi pa ganap pero magagawa pa niyang sumulong kahit papaano, maliban kay Nanay Puring. Walang sino man sa mga kasambahay ang nangahas na lapitan si Shaira tuwing nasa garden siya. Alam ng mga kasambahay na kapag pinili niyang mag-isa doon, isa lamang kahulugan na hindi siya gusto ng kasama, na gusto niyang mag-isa. Shaira? Napatawid siya ng upo bago marahang lumingon sa nagsalita. Si Marco, tanga ng isang tasa ng kape. Mind if I join you? Hindi siya umimik. Hindi ni Shaira sigurado kung gustong mapag-isa o kailangan ng isang taong makakausap at makikinig sa kanya. Di na lang siya kumibo na maupo na si Marco kaharap na Celia. Hindi rin umiimik ang lalaki. Pakiramdam ni Shaira hindi rin to umaasang kakausapin niya. Para bang nandun lang si Marco para tahimik na makisalo sa kanya. Coffee interlude. Wala nang tunog nang maririnig sa bahaging yun ng garden, kundi ang salitan lang ng paglapag ng tasa ng kape ang pamilyar na tunog ng hating gabi sa Del Valle Farm. Tahimik na pinapakiramdaman ng lalaki sa buong oras na naroon sila. Kahit hindi nag-uusap, ramdam na ramdam niya, hindi siya nag-iisa. Narinig niya ang mumunting tunog na nikha ni Marco. Nalanghap ang bagong ligong amoy at naramdaman ng paghugot nito ng hininga. Gulat siyang sinisis sa katahimikan ang gabi ng awareness ng presensya ng lalaki. Maya-maya'y naramdaman ni Shaira, tumayo na si Marco. Inaasang iiwan na siya nito, pero iba ang sumunod na nangyari. Lumapit ang lalaki sa kanyang likod at maingat na binalot sa kanyang kumot na nasa backrest ng silang inuupuan. Nakalimutang binalot nga pala niyang kumot na iyon sa sarili nang lumabas siya kanina. Malamig na. Mababa ang tonong sabi ni Marco. Madaming dumantay sa balikat ni Shaira ang mga kamay ng lalaki at marahan niyang bahagyang pagpihit ng hawak nito. Pumasok ka na. Dugtong nito bago marahang naglakad papalayo. Natagpuan ni Shaira ang sariling sinusundan ng tingin si Marco. Hindi maintindihan ni Shaira kung bakit halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Pabalik-balik sa isip ni Marco ang eksenang iyon. Ang dating coffee interlude alone ni Shaira, naging coffee interlude with Marco. Na-extend yun kahit na makabalik na sila ni Jillian sa Victoria. Hindi rin siya makakatulog habang nasa silid pa ni Jillian si Marco, kaya't sa garden na lang siya naghihintay sa paglabas ng lalaki. Kadalasan lumalabig ang kape nang hindi niya nagagalaw. Palagi niyang natatagpuan ang sariling nakatanaw sa labas na wala namang partikular na tinitingnan. Namimiss niya ang bonding moments nila ni Jillian bago matulog ang bata. Di man gusto'y nasasaktan si Shaira na hindi siya hinahanap ng bata ng ganoong oras. Si Marco na ang gusto nitong kasama. Hindi nagsasawa ang bata na makinig sa mga imbentong kwento ng lalaki. Noong isang gabi natukso si Shaira na alamin ang ginagawa ng mag-ama sa loob ng silid. Inabuti na nagkukwento si Marco ng fairy tale na may twisted ending. Pagkatapos ng lihim na pagmamasid sa mag-ama, walang tunog si Shaira ang kinabig pasara ang pinto. Nagtimpla siya ng kape at lumabas. Ilang minuto lang lumabas na rin si Marco, dala na ang sariling mug ng kape. Hindi na humihingi ng permiso sa kanya si Marco. Tahimik na umupo na lang ang lalaki sa silang kaharap ng pwesto niya at sinusundan din ng tingin ang direksyong tinatanaw. Hindi rin nagsasalita ng kahit na ano, sinasamahan lamang siya. Pagkaubos ng kape, magpapaalam na ito. Susundan na lang ni Shaira ng tingin ang mga hakbang ni Marco patungo sa gate. Ganoon lumipas sa mga coffee interlude niya kasama si Marco. Nang gabing iyon, naroon na naman si Shaira sa garden habang si Marco ay palabas na lang din ng main door. Tanga ng mug na may nakasulat na, "Hi, pick me." Tig-isa sila ng mug ni Lola Carmela, Charito at Jillian sa bahay ni Victoria. May 5 mugs na parang talaga sa mga bisita. Personalize iyon. Si Shaira mismo ang nagagawa.
Lahat ng mugs para sa mga guest ay may nakasulat na, "Hi, pick me." "Hi," bati ni Shaira kay Marco sa magaan na tono. Nakagad pinagsisihan nang marahang umiti ang lalaki. Ngiting nagpasikdo ng malakas sa kanyang puso. Hindi yata siya dapat nag-hi, na parang bagong magkakilala lang sila kung ganong bubulabugin lang ni Marco ang nananahimik niyang puso.